check ko lang yung ano yung portal kung third year. So yung communication, so I think wala na po tayong magiging, problema ano. Pero, meron na po ba tayong ano, group chat for this, subject? Good Yes, morning po, meron na po. okey, sige. So, pero wala pa ako dun 'no, tama ba? Parang hindi ko pa po kayo naa-add, sir. Okey, sige. So, kung puwede niyo na siguro akong i-add dun sa ating ano, so yun na yung magiging, group chat for announcement. Ano, kasi yun, and ayun, so I hope lahat po ay, ah, so tayo ay 42 dito. So I hope lahat po tayo ay magiging member nung, GC na yun. Kasi may instances na yun nga, nung mga, previous semester na, may mga time pala na nasa dulo na ng semester is wala pa dun sa GC. Ibig sabihin niyan, so 'pag nag-announce for example ng ano, may mga case na, hindi pa magcha-chat sa'kin hindi naka-attend ng exam kasi nga hindi pala na hindi pala alam na nag-announce dun. Ano, kaya siyempre, responsibility niyo dapat yun as a student, okey, na, kayo po yung ano, hindi responsibility ng, class ng BOD niyo yun, ano. So dapat kayo rin yung mag-initiate ng ano, okey, kaya make sure nandito kayo lahat sa ating platform, sa classroom, 'yan. So dito sa classroom mag-isa na lang and yun sa ating group chat, okey? Yun, so since this is our, first meeting, 'yan, so, i-discuss ko lang ng mabilis yung ating, class syllabus, yung grading system at yung ating, mga kailangan pong, i-download or mga kailangan po na software na gagamitin dito throughout this course. Okay, so again, 18 weeks naman 'to, medyo matagal. So unlike nung summer class na compress, okay. 'Yan, so, before po we start, ang schedule po natin i-verify ko lang is, 7 to 10, so every Sunday, okey? And supposedly ayan, so face to face tayo pero, for now since this is an orientation class, so kahit, ah, online na lang muna. Kasi may mga, dito is kaya na-prefer ko na online kasi yun mamaya may mga ipapa-download ako sa inyo na, ah, application or software. So kailangan mas maganda is nasa bahay lang. Ano, pero sa mga susunod na meeting, so magko-conduct tayo ng ano, kasi siyempre na-download niyo na 'yan and meron na kayong, installed, okey, na ano. So, dito class, every Sunday, so ano po yung ng section 2? So 'di ba 7 to 10 sa numerical. So anong kasunod niyong klase dito? 'Yan, after nito, ano po yung klase niyo? Hello po, sir. Okey, Ang ang next class po namin after po ng numerical na 7 to 10 ay 12:30 to 3:30 po na ME Lab 1. okey. Tapos 2:30 3:30 po hanggang 5:30 ay ME elective. Okey, okey sir. Bale si ma'am tama ba? Ang prof niyo ng lab 1 si Ma'am Hernandez and si sir sa elective is Sir Jolo din? Yes po, sir. Okey, pero I think for 12:30 pala tapos
Sige, 12:30 tapos, 3:30 or 2:30? Ano yung last subject niyo? 3:30 to 5:30? Yes po. Sige. Ngayon ayan, so, ah, since tayo ay ano, 'di ba, 7 to 10 tayo every, ah, Sunday. Ngayon siyempre if, meron tayong ano, so puwede nating i-adjust yung klase natin kung itong section na 'to ay ano, block section. Kasi 'di ba 12 naman, so puwede nating i-adjust siguro kahit 8:30 to 11:30 kung walang magiging conflict. Kasi 'di ba, for example yung iba 'pag medyo sa biyahe, tama ba? I think may mga uwian dito, parang medyo malayo ang medyo maaga ang 7 sa inyo. Kasi sa on my part, on my end, ito lang yung klase ko ng Sunday, so 7 to 10. So wala namang problema kung ano, i-adjust sa akin part kung kahit 8:30 tayo mag-start. Pero yung tapos is ma-adjust din. Kumbaga yung sa dulo, maiipod lang naman, 'yan. So ano, so meron ba may conflict dito kung i-a-adjust natin ng 8:30? Si Samuel, Napindot lang po, sir. ano, okey. Akala ko kinabahan ako, eh, akala ko meron. Okey, so okey tayo dun or gusto niyo mag-stick sa schedule natin na 7 to 10? Kayo, ano sa tingin niyo? Sige nga, so parisan nga kung sino yung okey sa ma-adjust ng kaunti, 8:30 to 11:30. 'Yan, 26, 28. Okey, so I think majority naman ng ano, okey? Sige, sige puwede na po mag-lower ng sige gano'n na lang ano, okey? Pero, yun nga, kung i-aano ko pa rin, so this is an internal arrangement pa lang ano, pero, ita-try ko pa rin ipalipat 'no ng 8:30 to 11:30 para maging mas ano, mas okey. Ano, so ano bang gusto niyo 8:30 or 9? 9 to 12? O hindi, ay sige kahit 11:30 pala kasi tama lang na magla-lunch pa kayo ng kasi 'di ba may class kayo ng M-Lab 1. So I think okey na yung 1 hour na allotment. Kasi kung 12, so meron tayong 30 minutes lang, which is ano, sige so gano'n na lang. Okey, so effective po 'yan, kahit siguro sa online class 'no, para hindi sobrang aga, okey. So kahit 8:30 tayo mag-start. Okey, clear po ba dun? Okey, now, we'll just, 'yan, so i-open ko lang uli yung course syllabus natin. 'Yan, basically class, yun nga, meron po tayong itong subject na 'to class is, basically extension po 'to nung, advanced math niyo, okey? To give you an idea class, this is, in course po na 'to ay yung mga topic is mostly ay galing po sa advanced math, okey? So again, kung medyo nakalimutan niyo na siya kasi pero I think recent lang naman 'yun, 'di ba? So summer lang yung pagitan. Ire-recall lang natin ano, so dito po sa subject na 'to,
more on application po yung gagawin natin. Pero siyempre, magso-solve pa rin kayo manually. Let's say ano, kasi as a problem, minsan inaano ko na magpakita ng at least let's say 3 iteration, parang gano'n ano, para lang then the rest is yun na, gamit na yung software ano, para lang ma-verify natin if tama ba yung first 3 step or tandaan niyo pa yung, manual method, okey? 'Yan, and mostly yung output niyo po dito is, hindi na po siya handwritten, okey? So gagamit po tayo ng mga MS Word, Microsoft Word ano, so you'll need to, kailangan ma-familiarize kayo on how do you create an equation, 'di ba insert equation lang 'yun, 'yun. So dun niyo ita-type lahat ng ano, ng, problem, then dun din kayo solve, okey? So kailangan niyong aralin paano mag-input ng mga fraction, 'yan ng mga, different symbol, 'yan yung ating mga kung tandaan niyo yung epsilon for the error, 'yan. Okey, so dito, so unlike sa advanced math class, ito po is mostly may mga activity tayong gagawin, okey? Pero again, kasi kung maalala niyo may mga topic tayo before na, ah, tulad sa interpolation, may mga topic tayo na hindi na-discuss dun, na hindi ko talaga na-discuss kasi, para dito po siya sa, numerical. Kasi nga, mas madali siyang i-solve gamit po yung software ano, ayan tulad ng spline, yung spline interpolation hindi natin na-discuss yun and, kung naalala niyo yung ating, sa regression. So ang ginawa yung nag-create tayo yung kung naalala yung mga table na mahaba, yung may XY, tapos yung summation ng XY, yun is mostly linear, okey? Pero dito may mga itatakal tayo ng mga nonlinear relationship na iko-convert niyo into linear, so gano'n. Then, sa numerical differentiation, i-improve natin yung accuracy, 'yan. So 'di ba hindi natin kinuha yung error before, more on formula base yung ginamit niyo. So mostly gano'n lang, okey? So ito po yung ating core syllabus class. So ito yung ginamit last year nung, nag-handle nito na, hindi sa isang ano lang pala 'to. So ito yung syllabus na ginamit namin last, school year ano, kaya mapapansin niyo 25-26 'to, okey? As you can see class, this is a pure lecture subject, yun. So pure lecture and, this course falls under a technical course. 'Yan ito yun. Ah, so basically ito po yung pinaka-last niyo na math ano 'di ba, kung naalala niyo we have differential, integral, DE, and, advanced math then ito yung pinakahuli, I think ano. So lahat po nung 4 na, previous math niyo, so lahat ng concept nun sasama-samahin natin para po dito sa course na 'to, okey? So ire-recall natin sometimes magde-derivative kayo or magso-solve kayo ng integral, okey, kasi kailangan ng manual solution dun, okey, yun. So class for our, criteria for assessment, again kung mapapansin niyo, wala po tayong preliminary exam dito. So i-e-edit pa namin 'yan, okey? So, midterm and final exam, so that is, 50%. Pero sabi ko nga, yung magiging setup po natin or magiging criteria natin, since meron na po tayong prelim exam, so yung prelim at saka midterm is magiging 15% each. Okay, so pa-note na ako, ha. So ito ay, 15% each. Okay, then, for the final exam, so this will become 20%. Okay, so lagay natin dito. So ilalagay ko muna dito class, sa so prelim
And then final exam is ayan, 20%. Okay, so tama ba? This will become 50 pa rin. Ayan. Ayan. So overall, that is 100%. Okay? Ngayon, dito sa ano, next criteria, we have activities and exercises. So ito yung sinasabi ko sa inyo last na ano, mas malaki ang grade nung ating activities. Especially yun nga, may mga isa-submit kayo. Hindi naman siya weekly pero ah, I think every other week meron po tayong activity. Which is ito po ay gagawin minsan ay online. So minsan ay kung napatapat sa face to face, sa klase natin gagawin. Okay, kaya make sure na yung mga ibibigay ko pong activity ay mabasa niyo siya on time, yan para mataas yung ma-receive niyo. At the same time, yung ating mga ipapasang activity ay kailangan po ay, ah, 'di ba although yan nga naso-search na siya through yan may mga puwedeng magsagot ng mga AI. So make sure lang na use that as your guide ano sa pagsagot dito. Pero yung pinaka-output niyo kasi may process po ako na ituturo sa inyo. So ibig sabihin dapat gano'n po yung, ah ilagay niyo na code. Kasi mamaya itong mga AI nagpo-produce siya ng sarili niyang mga, parang pinaka yung mga file na gawa niya. So ibig sabihin nakikita ko dun, so saan 'to galing, ano, 'yan. So kasi meron tayong mga, built-in na code na galing sa'kin na yun po yung gagamitin natin dun sa software, ano. Kaya kung iba yung magiging output niyo ay 'yan, so ma-consider siya as, 0 ano, although tama yung sagot, okey? So ito, yung activities and exercises tsaka yung ating problem sets, yan po class ay both, um, iko-combine ko na. So para 50%. Kasi yun nga, nagiging problem set na rin naman siya kasi ina-assign ko siya every week or every other week. Kaya yan, so mostly nasa 50% po yan. So lahat ng magiging output niyo. Okay, then, may instances class, sa face to face na for example, 'yan, so magkakaroon tayo ng ito, so last time kasi yun nga 'di ba nag-recitation tayo pero late na nung sa semester. So kumbaga hindi na natin talaga, natapos or hindi na natawag lahat. So dito, so make sure ko na for this sem, so, as early as siguro, sa third week, okay, so mag-start tayo ng ano, for example, ire-require ko kayong magdala ng laptop sa school, ano, ah, pero 'yan i-inform ko naman kayo kung kailangan magdala or kung hindi, ano, 'yun. So may instances na let's say magbibigay ako sa inyo ng task, okey, so gagawin niyo siya 'yan dito sa 'yan, so sa harap ko sa table. Tapos, ayun, so 'yun po is galing lang din sa mga activity or exercises na pinagawa ko sa inyo. Siguro iba lang yung mga given or may konting iba lang sa operation, yun. So dapat gagawin niyo siya sa'kin ano, mapalabas niyo yung sagot. Okay, so that is, graded. So dito rin siya papatak ano, ibig sabihin kung hindi kayo makasagot dun, mayroong deduction yung, pinaka, pinasa niyo. Kasi ibig sabihin ay, ah, ah, kinopya niyo or hindi kayo yung gumawa, okey? Yan, so may instances din class, so during, last year may mga iba na, yun kinaka-copy lang yung sagot sa mismong na-generate na sagot, then pini-paste. So dito dapat kayo yung magta-type mismo. So nakikita kasi sa file kung kinopy niyo lang yung answer, ano, so i-observe naman natin yan. Okey, ayan. So ito po yung ating criteria for assessment class. So, may question po ba dito sa part po na 'to? Okey, sige.
Yan na, so dito as you can see, ah, kung sa exam is medyo mababa kayo, so dito kayo bumawi sa activities and exercises tsaka problem set. So that is 50%, yan. So makakatch yan, okey? And make sure na yun, kayo po talaga yung nagawa kasi at the end of the day, yan 'pag natawag kayo sa klase tapos yun nga hindi kayo nakaano, so minus ano, malaking factor po yun. Ano, yan. So pakita ko lang class yung, reference na puwede niyong gamitin. Okey, so again, so yung aming ginagamit po na reference is itong, so number one itong Chapra, 'yan. So, Steven Chapra yung author. So, Numerical Methods for Engineers, ano 7th edition. Again, kung may makita kayo, this is nung 2015 pa. So, kung may makita kayo na 8th, 9th edition, so walang problema. So, mas okey yun. Pero yun, ito yung ginagamit namin as, reference. Tsaka ito, 'yan si Ramin Esfandiari, so nung year 2017. Yun. So dito magkaiba yung mga code na ginagamit pero yung concept po ay iisa lang din. Okey, so you can, hindi ko alam kung available 'to sa library pero I think sa, ah, sa online ano is siya is ano, popular kasi 'to. So ginagamit as ano talaga reference. So puwede niyong ginamit. The rest yung number 3 to 7, so hindi na po namin siya ginagamit ano, so yung 1 to 2 lang. Okey? Okey, so class, again, so this is first week. So as you can see, yung ating mako-cover na topic is only orientation and introduction, and meron po tayong modeling. Yan, ito yung ating, 'di ba diniscuss na rin naman sa inyo last time 'to, yung mga significant figure, yung accuracy and precision, yan kung naaalala niyo. Yan, so kahit hindi na natin siya i-discuss, tanda pa kung tanda pa yung mga formula, 'di ba? Lagi namang true value minus approximated over true value times 100%. So parang gano'n lang naman naikot, okey? So meron din tayo ditong, roots of an equation. So as you can see meron tayong 'yan kung naalala niyo, so meron tayong 7 methods na diniscuss. So hindi na po natin siya iisa-isahin, okey? So 'yan po ay recall lang, ano, kung hindi na tayo magso-solve, so ipapaalala ko lang uli sa inyo yung process. 'No, then, magpo-proceed na tayo sa mismong, ah, application kung saan siya ginagamit, okey? So meron din po tayo ditong after po niyan is 'yan yung ating mga matrix, tsaka yung, how do you solve linear equations, 'yan. Gamit ang mga matrix. Yun nga lang dito plus magso-solve pa rin kayo ng matrix pero gamit na yung software, specifically yung ano, yung MATLAB. Ano, so dun na tayo magso-solve. So, siyempre mag-start muna tayo, paano magsulat ng mga vectors, yung mga arrays, so lahat 'yan parang, so dito wala kayong, hindi niyo kailangan ng background sa na kailangan marunong kayo sa coding ano, kasi napaka-user friendly ng MATLAB ano, di-discuss ko siya pagdating ng, next week sa start ng ating klase, okey? So after po nun, yung topic after ng, so dito papasok yung ating mga prelim and midterm. So yun, again ito yung sinasabi ko nga na interpolation. So dito pa lang ako mag-start nung mag-a-add ng lecture na panibagong topic sa week pagkatapos dito sa chapter 4, so week number 10 at saka 11. Okay. Pero, yung mga unang topic natin since that is mga bisection, false position, so hindi na. Ano, okey, and, dito yun nga madadagdag yung spline interpolation, 'yan makakasama diyan. Then sa numerical differentiation, meron tayong mga ituturong method sa inyo. So kahit hindi na yung mga formula, yung mga mahaba na sinaulo niyo, yung mga may I-2, dito may mga formula tayong may mga method tayong ginagawa para ma-improve yung accuracy. 'Yan yung mga Romberg ano, interpolation, 'yan i-ano natin 'yan. And then, lastly, ito yung ano, we have numerical integration, okey?
Ngayon, dito sa numerical integration, magkakaroon po tayo ng mas advanced na topic dito ano, yung application din ng heat transfer. Yan gagamit tayo ng, parang mga, 3D or, gagamit po tayo ng, multiple integral sa part po na 'yan. So, which is yun ang hindi natin na masyadong na-discuss nung advanced math ano. So, yung mga basic lang ang na-discuss natin before, okey? So, after ng week number 13 to 14 na 'yan, okey? So, ito yung initial pa lang na syllabus. So, wala ng topic, yung mga assessment na lang hanggang week 18. Ngayon, ito is mag-i-insert pa tayo ng isang topic diyan class after ng numerical integration, okey? So, magkakaroon po tayo ng topic about sa finite element analysis, okey? So, basically, yung pong finite element analysis, gagamitin niyo po yun as siya po is computer based lang naman siya na application. So, under pa rin sa numerical methods kung saan 'di ba ginagamit po siya para mag-predict ng, naglalagay tayo dun ng mga 2D or 3D models then sina-subject natin sa mga, tawagin natin ng mga yung real, ano bang tawag dun? Yung mga actual forces or yung, ilalagay natin siya sa parang isa-simulate natin, okey na for example, lalagyan natin ng external force dun sa design na ginawa niyo. Let's say nag-design tayo ng isang part ng sasakyan, 'di ba, dinrawing natin sa AutoCAD or sa SolidWorks. Then gagamit tayo ng finite element analysis, ilalagay natin ng let's say paano 'pag naglagay tayo ng 10 kilonewton na force dun sa isang side, ano mangyayari, okey? Then puwede natin siya i-subject sa heat, puwede nating i-set paano 'pag nilagay siya sa ganitong temperature, anong mangyayari, okey? Yung other 'yan. Then, yun idadagdag po natin siya dito. Again, kaya din naman ng MATLAB mag-simulate nung mga gano'n ano, para makita niyo. Ginagamit siya class, sa 'yan puwede siyang magamit sa mga thesis ano, 'yan. So, especially sa mga mechanical parts or sa mga components ng ide-design niyo, okey? 'Yan and magagamit niyo yung mga subject niyo ngayon tulad ng heat transfer na tsaka yung fluid machinery niyo. Kasi, meron din po tayong part diyan na mag puwede nating i-subject, puwede tayong magpadaan ng fluid. For example, nag-design kayo ng pipe, magpadaan tayo ng fluid para mag-compute ng mga pressure drop, 'yan. Tsaka yung ano yung effect nung 'di ba may friction din diyan sa loob ng pipe, 'yan, i-observe natin 'yan. Okey, so maganda dito is sa padulong part siya kasi nga, for sure sa part na 'yan is almost patapos na rin kayo sa other subject niyo na tini-take. Ibig sabihin meron na kayong knowledge, okey, on how do you solve especially sa fluid machinery, yung mga pumps na 'yan, tapos yung ating mga compressor, 'yan. So may mga, magkakaroon na kayo ng idea kung paano siya iso-solve. So 'pag nasa design na tayo, okey, so ako na magpo-provide ng pinaka-design na isa-simulate natin, okey? So para makita niyo kung paano siya ginagawa and ano yung gamit niya. Okey, so dito siya sa last part, 'yan, after ng numerical integration. Okey, so yun lang naman yung magiging coverage ng ating course, okey? So after niyan, so week 18, 'yan submission. So itong part na 'to is, I think siguro mga December na, hindi ako nagkakamali. 'Yan, so yung iba class, so sabi ko nga, tama ba? 'Yan, so sino dito yung may idea, kailan yung tapos ng, sem natin? Anong date?
Wala akong copy ng academic calendar natin pero yan ito, may nakita akong isa dito sa so share ko lang sa inyo class, para nakita po ba class? Yan, so ito yung parang mas maganda yan. So tama naman 'no, merong ang start ng class natin is 17. So Monday, yan. Yun nga lang na medyo na-suspend. So prelim exam is, September 4. Ito i-4 pa campus, pero I think iisa naman yung schedule natin. So prelim assessment is September 14. Malapit na pala. Ano, midterm 19 to 23. And I think magkakaroon tayo ng break diyan pagdating nung 31 hanggang 5, gano'n. Then end of class is, December 13. Yun, siguro itong part na 'to is last day nung final exam natin. And ito, meron tayong submission ng grade ng 14 to 20. Okay, so ibig sabihin class, ang nangyayari kasi diyan, ito medyo naging strict na rin sila dito. Kasi yung iba, hindi ko alam kung na-experience niyo before, pagdating po ng, yung iba nagpapa-removal December 23, 'yan. Eh, 'di ba ano na siya, bakasyon na. So yung iba sa halip na uuwi na ng ano, hindi pa makauwi. Pero I think, magiging strict na po diyan yung department na hindi na tayo puwedeng magbigay ng exam beyond this ano, date. Ano, kasi nga ang kasunod na is, January na, okey? Kaya I suggest na yun, so huwag tayo mag-resort sa removal. Kasi medyo alam ko medyo mabigat yung mga subject niyo ngayon, 'yan yung iba, okey? Kaya 'yan, so pilitin natin na 'yan, tayo is magkaroon ng grade, passing grade na agad, okey? Para hindi na imagine niyo kayo is magpapasko, bagong taon ta's hindi kayo masyadong makapag-enjoy. Ano, kasi nga merong iniisip na 'yan, na removal, okey? Then 'yun, so second sem tama naman 'no, January 25. Magkakaroon kayo ng ilang weeks na bakasyon din after nung, um, Pasko, bagong taon ano, yan January 25. So, okey. And ayun, so tulad ng binanggit ko din sa mga previous section class, itong part po na padulong sem ay padulong weeks. So ito yung pinaka nagiging busy na part. So halos nagsasabay-sabay yung mga defense niyo, especially kung meron kayong mga kailangan i-present na mga final project. So hindi lang sa aking ano, sa ibang, ah, subject niyo. Kaya I suggest na para hindi maging ano, hassle sa inyo ay kung, tapusin niyo na agad ano, so kasi sure ako magsasabay-sabay yan dito sa padulo, yan. Mga tipong hindi na kayo talagang minimal na lang yung itutulog niyo kung ano, kung naipon yung gagawin niyo. Okey, kaya yung iba kasi yun nga, so saka lang nag-aayos kapagka malapit na mag-present, 'di ba? So yun yung, iiwasan natin. So dito naman sa subject ko class, hindi naman siya yung ano, kumbaga, ah, ibang per week naman yung assignment. Kumbaga hindi naman siya na
naiipon na kahit sa dulo niyo ba ipapasa. Yan, kaya may option kayo na gawin agad. Okey? Yun. So reminder lang din na yun, para hindi maipon, yan, especially yung sa inyong mga subject ay yan, so bigyan niyo ng time, yan. Okey, and mag-allot talaga kayo ng time para matapos agad siya. Okey? Sige, so, ah, yan. So sa next part class naman, okey sige, may question pa pala po sa syllabus class before po we proceed sa sunod? Yan, so meron ba kayong concern? Or sige, wala. Yung iba, how about yung iba? Okay, sige. Yan. So, the next one class is yan. So, ito class kung mag-install kayo ng MATLAB, yan. So, kind yan. So, type niyo lang sa Google, so MATLAB. So, may lalabas po diyan na, pinaka yan, mathworks.com. So, yung part na yan. Then, ida-download niyo lang po. Ano, yung click niyo lang yung file, okey? Then dito sige, let's say, sign out muna ako. Okey, so may lalabas na ganito class na, ah, then click niyo lang po yung sign in, okey? Pero again, yan nasa upper right ito, 'tong part na 'to. Ngayon kung wala kayong account sa MathWorks, so magke-create kayo, magsa-sign up kayo, okey? Magke-create lang kayo ng account then yan parang una lang, ah make sure lang na 'pag nag-create kayo ng account, para ma-access niyo po yung license ng ating university, you need to use our, Google account. Ano, 'yan yung ating mga BuzzState account. Okay, pero for me class, since meron na akong account ay, ah, magsa-sign in na lang ako. Okay, sige. So let's say nakapag-create na kayo ng account. Okay, so let's say nakapag-create na kayo, so magsa-sign in na, 'yan. You then okey. So 'yan. So ito yung again lalabas ulit yung same interface po niyan once nakapag-sign in na kayo. Then you'll just click, MATLAB, okey? 'Yan. So ki-click niyo lang yung MATLAB dun sa taas ano, yun you can access actually yung MATLAB through online, okey? So online and, you can install the software as well. I suggest na since tayo po ay gagawa din sa school ng actual na MATLAB. So, I suggest i-install niyo po yung software mismo. Kasi itong MATLAB online nagre-rely po siya sa although nasa cloud yung mga file na gagawin natin, pero, siyempre bago yan mag-operate, siyempre kada galaw mo diyan is sine-save. So, kailangan meron kayong internet connection. So, alam niyo naman sa school, so kahit po data mahina ano or yung, may internet po tayo pero, siya po ay, ah, kung sa ICT kayo ko-connect medyo mabagal. Ano, kaya mas maganda pa rin to install. 'Yan, so click niyo lang 'to, yung part na 'to, yung may install MATLAB, okey. Then may lalabas po na ayan, lalabas po 'tong screen na 'to, window, so magpo-pop 'yan. Ngayon, you have the option to select, pero I suggest ito ng latest version yung gamitin niyo. 'Wag na muna 'tong, parang beta, yung pre-release kasi malay niyo baka magkaroon pa ng bug 'yan.
So ito na lang muna yung R2026A. Okay? So you can download this yan. Dito kasi gamit ko is ano ngayon, pwede siya sa MacBook, sa Windows, and ito. So select nyo lang kung ano yung sa inyong gamit, then pwede na kayo mag-download. For me, so naka-install na siya sa akin, so hindi ko na kailangan i-install. Okay? So lalabas diyan yung pinaka software. Pero yun nga, applicable siya kahit anong gamit nyo. Ano, so kasi minsan may mga product tayo tulad nung Ansys, kung alam niyo yung Ansys. So hindi siya available sa Apple. Ano, yan. Ngayon, para makita niyo lang class, ano ba yung ah, system requirement nitong MATLAB. So ito yung mga minimum operating system sa processor. Yan, kahit Intel or AMD ang gamit nyo. Okay? Then ito yung pinaka nakalagay naman dito yung yan, yung mga RAM, minimum 8 gig ang RAM na dapat, pero ang recommended ay 16 gig. Okay, ang RAM. Okay, so wag naman na 'di ba 8 gig, for example yung mga PC niyo or computer 8 gig. Yan baka mamaya humingi kayo, kailangan po namin ng 16 gig na RAM. Ayun, hingi kayo ng bibili kayo ng isang 8 gig po na RAM. Ano? Yan, papaano. So hindi po required ano na 16 gig. Pwede naman siya sa 8 gig. Pero yan magaga na naman siya. Pero yan medyo hindi lang siya mabilis. Ano? So, yan. Then ito yung mga requirements sa storage. Yan. So 4.6 gig lang naman sa MATLAB. Yan. Pero overall, ano siya ng 25 gig. Okay? And ay ito siguro alam niyo naman sa computer to, ano, meron tayong hard drive tsaka yung pinaka SSD. So, kung i-install niyo siya, I suggest na dun niyo siya i-install sa kung nasaan yung SSD niyo. Kasi 'pag dun niyo siya in-install sa hard drive, medyo matagal siya mag-run, mag-open. Okay, so dito niyo siya ilagay sa SSD niyo. 'Di ba kung sa Windows C, 'di ba kalimitan nasa Windows C yun, ang D ay for the hard drive. For the GPU naman, so wala naman pong kailangan na, GPU dito, okay. Yan, meron kasi tayong mga integrated na graphics na kasama na. For example, ang inyong laptop is mga i5 or i7, so meron na yung mga built-in na, ah, na graphics na GPU. Okay, so hindi naman kailangan ng mga 'yan, yung mga, mataas na specs, yung mga RTX, so hindi naman siya kailangan. Okay. So 'yun, ito yung requirement and, ah, 'yun, so puwede niyo siya i-install then kung bagal, so i-uninstall i-uninstall niyo na. Pero, 'yun, so I think kaya naman, medyo mababa naman yung requirement niya na okey. So 'yun. 'Yan, sige. So later, so ay 'yan, i-start niyo na siya i-download. Pero ngayon kung may gamit kayong laptop or naka-laptop kayo, so puwede niyo na siyang i-install, okey? 'Yan. Ngayon, ito, so pakita ko lang din yung ayan, kung, MATLAB online yung gagamitin natin, ayan, gagamitin niyo pala, yung namang pinaka, interface niyan is ito, yung lalabas 'pag inopen niyo yung MATLAB online. As you can see, meron tayan ito nga hindi ko pa i-di-discuss yung bawat part diyan kasi, dun pa lang siya papasok sa next week na topic natin, yung 'pag in-introduce ko yung interface niyan, okey? As you can see, meron din tayo ditong, pinaka co-pilot na chat. So lahat kapag sa mga newer version, meron na po tayong ganito. So ibig sabihin, puwede kayong magtanong diyan, magpa-explain ng code 'pag hindi niyo na-gets, okey, and mag-identify kung meron kayong mga na-input dito na may error, okey?
Kasi minsan nagkakamali tayo sa parentheses tulad niyan. 'Pag nag-type kasi tayo ng equation, dito is iba. May mga certain pero i-aano ko sa inyo 'yan kung paano 'yan. Minsan may mga time na nagkakamali po tayo sa input ng operation, okey? Dito may time na siyempre may lalabas na sagot dito, pero kailangan niyo rin i-check gamit ang calcu. Ano kasi minsan pala ay, iba pala yung na-input niyo na pinaka-code dito. So kumbaga dapat for example ang nai-type niyo ay 2 over ln of x. Para ang nalabas minsan is, nagiging ano siya, kumbaga nahihiwalay yung, hindi for example 2/x ln x. So minsan nagagawa po niya is 2/x ta's nataas yung ln of x. 'Yan, kapag kulang yung mga ano niyo. So nandito yung, Copilot. Ito is available din 'yan kapag dindownload niyo siya, sa software ano, lalabas din. Puwede kayong magtanong diyan, 'yan kung ano yung mga kailangan niyong i-edit or idagdag. Okey, so lahat 'yan ay 'yan built-in na siya, okey? 'Yun. So 'yun yung parang mismong itsura nung ating pinaka-interface ng MATLAB online, 'yun. Ngayon, so lahat po 'yan, so i-di-discuss ko ano yung mga basic na paggamit niyan, 'yan. So kung paano tayo naglalagay ng, code, saan siya nilalagay, 'yan. So sa susunod po na meeting, okey? Pero, for now, we will proceed po dun sa ating, mga 'yan, meron po tayong tinatawag na ano, para, ma-familiarize kayo sa paggamit po ng MATLAB. So may sarili po siya na language ano, hindi po yung typical na language natin sa math. Kumbaga kailangan nating aralin paano ba tayo nag-i-input dito ng ano, kasi parang kakausapin natin 'to, iba yung ano niya, halimbawa siya ay Bisaya or, ibang lahi or iba from other country. So siyempre aralin natin yung language niya, okey? Yung basic language lang para makipag-communicate tayo. So yung mga gusto nating ilagay kasi yun din yung mahirap, eh. 'Di ba for example may kausap kayo na na ibang lahi or ibang, ayan mga taga, 'yan mga Bisaya. Ngayon, may gusto kayong i-explain sa kanya na bagay pero, hindi niya masabi ng ayos kasi nga 'di ba may language ano barrier tayo. Ayun, so may gano'n. Although kayo dito siyempre kabisado niyo yung concept, pero kung hindi niyo siya mailagay kay MATLAB, so wala din. Hindi niya kayo masasagot sa gusto niyong malaman, 'di ba? 'Yun yung aaralin natin. So paano makipag-usap dito, yung basic ano, 'yan. So ito, so meron tayong 'yan ise-send ko sa group chat 'to. 'Yan baka nabanggit na rin nung ibang 'yan section. Baka nagawa niyo na rin pala. So meron tayong link, ayan kung makikita niyo sa group chat. So you can access the link dito sa ating chat box. Ayan nakita niyo ba? Ayan maglalabas siya dito. Ngayon dahil may na-start ko na siya, so resume course yung lalabas. Pero kung wala pa kayong progress diyan, so magsa-start kayo ng course. So click lang natin, 'yan. So papasok kayo sa mismong, this is a self, paced, training. So meaning kung ayaw niyo 'yan, ito, 'yan. So puwede niyong i-play 'yan. Hello and welcome. This course will introduce you to the MATLAB language and show you some real world examples of how MATLAB is used. The course starts by introducing some fundamental MATLAB commands, then focuses on importing and visualizing data, and finally provides some projects where you can use the skills you've gained. By the end of the course, you'll use MATLAB to analyze the light recorded from a star to determine if it's moving towards or away from the Earth. Throughout the course, you'll be interacting with a web based version of MATLAB inside our training environment.
It has a slightly different look and feel from MATLAB Online or the desktop version of MATLAB, but don't worry, you're using the exact same MATLAB language. Enjoy the course. Ayun class, so basically yun lang yun, ano, may mga video and meron transcript na puwede niyong basahin. Kunwari mas trip niyo magbasa, nakalagay yung lahat ng sinabi niya. Ano, so yun, so next dito sa upper right, may mga next button naman dito. So gagawin niyo lang yung 'yan, magkakaroon kayo ng task dito. So kasi meron tayo ditong basic task na gagawin, itong mga 'yan. Although dito sa una siyempre sinabi na multiply the numbers 3 and 5 with the command 3, 'yan. So ganyan. So 3 times 5. So dito nakabigay na kung ano yung ilalagay niyo mismo, tama ba? Pero sa mga susunod po na task, so hindi siya 'yan. So yan, basahin niyo muna 'to class, yung sinasabi dito. So unless you specify an output variable, yung MATLAB nag-i-store po siya ng variable. Yan. For example, hindi daw kayo nag-set ng variable. Tinype niyo lang 'to. Ibig sabihin, ang automatic na variable diyan ay si ans. Okay? Yan yung pangalan. Ibig sabihin, ito yan, si nasa workspace yan. Although i-discuss ko naman yan. Pero ito yung naging pangalan niya. Pero kapag daw nag-assign kayo ng variable tulad nito, yan, si f equals 3 times 5. Ibig sabihin, sa M siya na-assign. Ito, nandito na si M. Okay, pero kapag for example, naglagay lang kayo ng 2 plus 3. Yan. 2 plus 3. Yan. So, hindi, ito, mapapansin nyo, yung value ng answer kanina, naging 5 na. Na-update. Kumbaga, wala akong nilagay na variable. So, iisipin niya, si answer is si 5 na. Nabago siya. Kita nyo? So, yun. So, basahin nyo yung nandito sa part na to kasi mahalaga din yan. Before kayo mag-perform ng task, ano, kasi itong task, ito na yung gagawin nyo directly. Pero bago nyo gawin yung task, so, basahin nyo muna to. Okay? Kasi nandito yung parang pinaka-instruction or ito yung mga concept na ano. Okay? And dito, class, yan, kung mali yung ginawa nyo, may lalabas na ganito. So, hindi mo kayo makapag-proceed sa sunod na task. Ano? Pero class, meron tayong mga available dito na solution. Yan. Kita nyo? Ito yung solution. Lahat ng task may solution. Okay? So, pwede nyo matapos yung ating activity ng mabilis. Pero, ano, yung concept, hindi, mahirapan kayo pag tayo nag-actual na. Ano, kaya I suggest na itong pagtingin ng solution ay pinaka-last resort. Kunwari hindi niyo talaga mapalabas, hindi niyo maisip. You can use the solution ano, para makita or hint na lang. Okay, pero I suggest lahat po yan ay gawin niyo ng kayo muna. Ano, wag kayong solution agad ng solution. Kasi lahat po ng gagawin natin dito is magagamit natin pag gumagamit tayo ng actual MATLAB. Again, yung interface dito is hindi po to same nung sa MATLAB software. Ito po ay katulad, ito ay ano lang, same yung language na ginagamit natin pero hindi ito yung mismong actual ng itsura ng ating software. Ano? Yan, parang isang part lang to in section. Okay, so dito makikita nyo yung progress nyo sa taas. Yan, 2% pa lang. So kada matapos nyo itong let's say yung 7 na task, yung task 6 hanggang 7 sa part na to, tapos nag-next kayo, magtataas yung inyong pinaka-completion or yung pinaka-progress nyo. Okay? Kada may matapos kayo na task. Yan, tulad yan. Susunod na task dito, um, hindi na binanggit kung ano yung mismong itatype mo. Parang create a variable
named A with the value -2, 'di ba? So hindi na yan, kayo na mag-iisip niyan. Pero yan, dito tinype ko siya, A is equal to 8. So tama daw. Ano, so tingnan natin yung task 2. Okay? Use A and A to calculate A plus A, okay, over 2 and store the result in a variable named mean AA. Okay? Yun. So, yan. So, dito mapapansin nyo, yan, kasi kailangan merong nagawa nyo yung mga previous na ano. So, kailangan meron kayong mga workspace yan. Yan. So, connected pa rin yung mga ginagawa nyo kanina dito. Kasi, lalabas yung mga variable dito sa tabi. Okay? Yan. So, sabi sa task 1, yan, create A. So, magkaiba dito sa MATLAB alphanumeric. Magkaiba yung A sa malaking A. Ano, so yun, may mga ganyan tayong case. So, malalaman nyo naman yan dito as you go along. Okay? Yun. So, exit ko na yung course class. Yan, so, explore nyo na lang later. Okay. Ngayon, dun sa part nyo class, as you can see dito po sa may part na to, sa katabi ng course resume, meron po tayo ditong certificate and progress report. Okay? So, click nyo lang po yan. Ang part na to. May lalabas po dyan na certificate nyo. Okay, so you can view the PDF file. Okay, ito. So, ito yung pinaka PDF file nung yan. Ngayon, yung kailangan nyo, ito, this is an activity for the first week. Ito yung gagawin natin. Kailangan, pag pinasa nyo yung certificate is 100% yung ating completion. Okay, this is the first completion. No, pero pwede ma-generate na 2%. Ayan, diyan lang din ang grade nyo sa dito sa ating course, sa ating pinaka-activity. So, kailangan 100% to. Okay? Then, syempre, yan, nakalagay din kung kailan, anong date, yan, nagsimula or natapos. Kumbaga, August 20 itong sinimulan ko, yan, nung August last year. So, August 22, sinimulan ko tong training. Ano, or not, yan, kaya mapansin nyo, 2025. Okay, so, yun. Ngayon, ah, ang kailangan niyo pong ipasa ito, pwede niyo i-download yung PDF file. As you can see, meron download button dito sa may taas. Kaya i-download niyo lang yan. So, automatic naka-PDF file. So, you need to upload that dun sa ating i-create na submission bin sa classroom. Okay, then, ano yung kailangan ipasa? Ito pong PDF file ng certificate and yung ating yan, as you can see, meron po tayo ditong certificate na link. Okay? Ngayon, itong link na to, let's say pag tinapi ko yan, tapos nilagay ko sa tinype ko sa aking browser. So, directly, mariredirect yan dun ah, sa aking, dadirect yan dun sa mismong certificate file. Yan, kaya hindi nyo pwedeng i-edit lang yung gawa nung yan, nakaklase nyo. Okay, kasi kailangan nyo ipasa mismo yung link nito. Okay? Yun. So, yun yung ating yan. Sa progress report, yan, nakapag-create din kayo ng, yan, mapapansin nyo. So, hindi naman kailangan ipasa to, pero makapapansin nyo, ito yung ang natapos ko pa lang is yung video. So, yung overview. Kaya, ibig sabihin, 102% pa lang ako. So, wala pa ako sa command, sa editor, yan. Okay? So, nakikita dyan yung And, so kung gusto nyo, pwede nyo rin siguro na
Yan. Ito puwede niyo ring i-share sa'kin, pero yan, puwede niyong i-share yung gamit yung email ko, sa email ko, yung certificate directly. Okey, para maano ko. Pero hindi ko naman i-aano, pero, yun. So, bale yung kailangan niyo lang ipasa is the link tsaka yung PDF file. Okey? Yun. So, yun lang naman po. Yan. So, clear po ba tayo dun, class? Yung link lang tsaka yung PDF. Okey, pero ayun nga, dahil may mga klase pa kayo mamaya, so kahit siguro, sa Monday na lang ng gabi, kaya niyo ba kahit Monday? Yan. So, pero I think sa ME-Lab puwede niyo siya simulan ngayon, pero I think wala namang klase, hindi yata magklase ang ME-Lab niyo. Pero baka si Sir Jolo is magklase kasi kahapon, parang, ah, may nagklase na siya sa elective 2, yan yung elective niyo na course. Okey, ano pala yung ano niyo class, yung elective niyo ngayon, anong pinaka, subject sa elective niyo? Bale sir, hindi pa po naaano, gawa mamaya pa po yung meet. Okey, pero walang nakalagay diyan kung yan ay mga lubrication or yung mga solar, wind, hindi pa? Parang wala pa po. Bale ang nakalagay sa inyo is elective 2 pa lang, tama? Ano, And elective then 2? lang 1 pa nakala pala, 1 pa lang. Ayan, so possible ay ano nga yan, so baka yun mga lubrication nga. Sige, so anyway, yun. So yun lang naman, nandito sinend ko na yung link sa ating, um, sinend ko na yung link sa ating sa chat box. Okey, ayan. Then, yun mag-upload na lang ako ng, I think mag-upload na lang ako ng submission bid dito sa ating classroom. Okey? Yun, so yun lang naman ano, so next week tayo mag-start ng formal, class natin. Yun mostly introduction to MATLAB, okey? And yun sabi ko nga, mas test na po yung ating lecture sa, computation kasi na-discuss na natin siya before. So mag-start lang tayo ng additional, lecture pagdating siguro ng mga week number 10 kasi yun yung ating, topic na hindi na-cover previously nung previous course natin. Tsaka siyempre dun sa finite element analysis natin sa padulo. Okey? Ayan. Sige, so, before po we end our meet, yan, so puwede ba mag-ano muna class, open cam for our, attendance, yan. Okey, yung elective niyo ba mamaya is online or face to face? Anong sched niyo? ano po sir, face to face po kami mamaya sa LS. So may hapon pa, sige. May papadaanan na lang siguro ako sa inyo na form dito sa faculty room, ano papabigay ko na lang. So kailangan niyo siyang kung aattend naman kayo lahat mamaya, so kailangan niyo siyang pirmahan. So message niyo na lang ako mamaya. Okey, sige. Okey, sige class. So 1, 2, yan. Okey, isa pa. So yan, sino 'tong katabi ni Kaiser? Ano rin ba 'to, auto rin? Ibang block po sir. Oo, black. Sige, isa pa. So 1, 2, sige. Okey, ayan. Again, thank you everyone for attending our class orientation. Again, reminder, for next week, yung class po natin is mag-start ng 8:30, okey, to 11:30. Sige. So yun lang naman muna for today. Ayan. So see you po next week class for our,
So, pwede na po tayo mag-leave ng meet. Okay, thank you. Thank you po, sir.